Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasang pinagkaloob mo, O God. Maraming salamat, Lord, dahil naririto po kami sa umagang ito. And we only want to praise you, God, to worship you, Panginoon. Ibalik sa iyo ang lahat ng papuri. Ibalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat, O God. Dahil po sa iyong kabutihan at katapatan. Kaya Lord, maraming salamat, God. Kami po, Diyos, ay magpupuri. Sa umagang ito, ikaw lang po ang aming itataas sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, isa pong malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. To your gates with thanksgiving, to your courts with praise. We join together and sing. Oh, how I love this place. Come on, church. Today is the day of salvation. Miraculous turnaround. The kingdom of God is among us. Oh, how I love your house. I just love the church. Hallelujah. I love the house of the Lord. I just love. Hallelujah. I love the house of the Lord. Hey! 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 Thank you, Jesus, oh God. Hallelujah. As we bring our agreement together, declaring in Jesus' name, it is done by our Father in heaven. God, how I love this place. Oh my God. God, how I love this place. I just love the church. We love in our house, oh God. Hallelujah. House of the Lord. I just love. I love the house of the Lord. Hey! Hey! Thank you, Jesus, oh God. Hey! 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 Jesus, oh God, hallelujah. We will praise you. Thank you, Jesus. Come on, church. Jesus, I got to be your part of it. Amen, Lord. Oh, what a privilege. Thank you, Jesus. Amen, Lord. Salamat, oh Diyos. Jesus, I got to be a part of it. Oh, what a privilege. Lord, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, I got to be a part of this. Oh, what a privilege. Lord, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, I got to be a part of it. Oh, what a privilege. Church, I just love. Come on, church, hallelujah. I love the house of the Lord. I just love. Amen, Lord, hallelujah. I love the house of the Lord. Hey! 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 So God, hallelujah. Sabihin ko natin, Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. Church, hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. Hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. Jesus, I love you, Lord. Hallelujah, Lord. We love to belong in your house, oh God. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ng Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord. For you are good, oh God.
and your love endures forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Panginoong Jesus. Sige nga po isang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, O God. Tunay nga, Lord, sa umagang ito, O God, we will continue to shout your name. To shout your goodness, Panginoon. To shout your greatness, O God, over our lives. Lord, maraming salamat, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord.
of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Church, hallelujah. Shout to Lord, you are our comfort, oh God. Hallelujah. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Hallelujah. Let every, amen, Lord, with all that I am, all that I am, never cease to work. The church, hallelujah. Lord, we will shout for you, oh God. Hallelujah. Shout to the Lord of the earth. Let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound. Amen, Lord. Hallelujah. Of your name. I sing for joy at the words of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Church, hallelujah. Lord, we will shout your name, hallelujah. Shout to the Lord. Church, hallelujah, Lord, hallelujah. Power and majesty. Mountains bow down and the seas will roar. Lord, at the sound of your name, hallelujah. Oh, your name. Church, I sing holy at the words. Hallelujah.
po ng pagmamahal ng Diyos sa atin, no? Pwede po ba nating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon? Hallelujah, Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Basahin ko lang po sa inyo yung passage na ito, no? Sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 6, no? Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. May papakita mong pinalakas ka ng mga turo tungkol sa pananampalataya at mabuting aral na iyong sinusunod. Kung sisipagan po natin, no? Kung sisipagan po natin na mag-disciple, ay hindi po malayong maabot natin o hindi po natin malayong maabot natin yung mga kapatid po natin na wala pa pong pagkakilala sa Lord, no? Kapatid, ang panalangin po natin sa araw na ito is abutin po natin yung mga kapatid po nating wala pang pagkakilala sa Diyos. Tayo po yung unang lumakad at mag-disciple po sa kanila. Amen po ba? Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Grabe yung worship, Panginoon. Purong-purong pagmamahal yung binibigay mo, Panginoon. Lord, continue to anoint us, continue to bless us, Panginoon. Lord, as we pray, Panginoon, Lord, katukin mo ang aming puso, Panginoon, na muling magbalik, Panginoon, sa pagde-devotion, Panginoon. Muling gisingin yung apoy, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, yung speaker po namin today, Panginoon, itago niyo po sa inyong likuran, Panginoon. At Lord, kayo po yung magsalita sa kanya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri at kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Lagi ko po itong sinasabi, galingan mo at husayan. Kapag meron kang magandang sasabihin, may lugar na naghihintay sa iyo. Kapag may kwento ka ng kabutihan ng Panginoon, ikaw yung hahabulin, ikaw yung hahanapin, kasi meron kang mabuting sasabihin. Thank you, Jesus. Batiin niyo muna po yung katabi niyo po. Sabihin niyo po, October na sa susunod. Ano po, October na. Ang bilis po. Okay? So, thank you so much, oh God. Thank you so much, Jesus. Grabe, no? Ang bilis ng panahon. Maganda talaga yung nagpaplano. Maganda ho talaga yung meron tayong mga bagay na inaantay, sinusubukan, ano po. Regardless po, maganda pa rin po yung mga may taong may sinusubukan at may hinihintay. Can I hear amen? Kasi po talagang daraan lang ang panahon, kaya napakahalaga po na magplano, ano po, ayusin ang maraming bagay. Okay, nasa ano na po tayo ngayon, ano? Nehemiah chapter 10. And Nehemiah chapter 10 is about commitment. Sabi natin lahat, commitment. Sabi niya ho natin, pangako. So, tingnan lang natin yung mga bagay na ito. Kasi ang problem ko po is, ang dami nating magandang bagay na sinasabi, pero kapag hindi naman ito natin ginawa, wala pa rin po itong epekto sa buhay natin. Like yung salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos makapangyarihan. Pero kapag wala tayong ginawa sa magandang salita ng Panginoon, mahihirapan din po tayo na maranasan ng magandang buhay. Tingnan niyo po ito. Natatandaan niyo pa ho ba yung panatang Makabayan? Ang ganda-ganda po na sinasabi po, iniibig ko ang Pilipinas, pakakasalang kita. Wala naman, ano po? Iniibig ko ang Pilipinas, ito ang aking lupang sinilangan, ito ang tahanan ng aking lahi, ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan. So tingnan niyo po, pagdating dito, tutuparin ko ang mga tungkulin. Imagine, nasaan na yung pagiging makabayan? Nasaan na yung bata pa lang, magagalang sa guro, talagang magagalang sa paaralan? Ngayon po, contrary sa dating nangyayari, grabe yung bullying, ano po. Alam niyo po, kung masusunod lang natin itong panatang Makabayan,
Ano ang itsura ng bansang Pilipinas? Ano ang itsura ng bansang Pilipinas kung ang bawat batang hinuhubog sa ating bansa ay marunong gumalang sa ating bayan? Ito pa yung iba mga pangako po. No? Ano kaya ang picture ng mag-asawa? Si Romnick ang ginawa nating model. Ano po? Okay? Talagang pareho silang malusog. Ano po? So imagine, ano kaya ang itsura ng mga mag-asawa kung hindi nila nakakalimutan yung mga pangako nilang binitawan sa isa't isa? Ano ang itsura natin? Ano ang kalagayan ng relationship ng mga mag-asawa? Lagi ko po itong sinasabi. Yung vow ho natin, mas kailangan natin yan lalo kapag may mga problema at mga challenges na nakinakaharap tayo. Hindi ba sabi, di po ba? Anong ganda-ganda po, ano po, to have and to hold from this day forward for better or for worse, for richer or for poorer. Grabe ho dyan. Alam niyo po, ang kaganda niyan, kung tatayuan lamang po natin yan, I believe walang maghihiwalay. Walang mawawasak na pamilya kung napapractice natin yung pangako nating binitawan, lalo na po sa ating asawa. Alam niyo po yung mga even mga professions natin, tama? May mga oath-taking na tinatawag. Di ba pangako yun? Promise yun? Covenant yun? Marami po, no, ang kinuha ko na lang is mga lawyers. Tingnan mo yung mga lawyers na ito, gaano karami yan na nag-oath-taking, oh. Imagine kung yung mga lawyers na ito, yung part ng kanilang sinumpaan, tulungan talaga yung mga walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Kasi hindi po ba sa bansa natin, parang kahit harap-harapan mo ng pinatay, basta magaling ang abogado mo, pwede ka pa maabswelto. Yung mahirap na walang pambayad sa mga abogado po, wala hong kalaban-laban. Kaya tinan nyo po yung sa oath-taking nila po, ano, I will support its constitution and obey the laws as well as the legal orders of the duly constituted authorities therein. I will do no falsehood, nor consent to the doing of any in court. I will not wittingly nor willingly promote or sue any groundless false or unlawful suit or give aid nor consent to the same. I will delay no man for money or malice. Grabe ho. Pag binasa natin yan, grabe yung idea ng katapatan. Kaya lang minsan parang nagkakaroon na tayo ng idea, no? Pag pinatawag ka sa Senado, basta magaling lang ang abogado mo. Wala po akong maalala, hindi ko po alam, wala po akong matandaan. Alam niyo po, lahat po yan, di po ba coach din ng ng lawyer? Kaya mga kapatid, kaya nga nangangarap po ako sa Praise Church, sana magkaroon tayo ng talagang may takot sa Diyos na mga lawyers. Hindi po natin nila lahat, pero sarap lang kung yung sinumpaan nating katungkulan at hindi lang pera-pera, may mangyayari po sa buhay natin. Amen ho ba doon? So kaya nga po, huwag nating kalilimutan yung mga sinumpaan natin, yung mga doctors natin, mga nurses, mga teachers natin. Okay? Happy Teacher's Day, God bless po sa atin lahat. Alam niyo po ba, even ang baptism is a commitment. Baptism is a vow, na I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ito talaga po, picture po ng commitment ng baptism, yung kinakanta natin, I have decided to follow Jesus, Tingnan niyo po sa bandang huli, will you decide now to follow Jesus? Will you decide now, to follow Jesus, no turning back, no turning back? Imagine kung lahat tayo po, bilang mananampalataya, may ganitong concept. Kristiyano ako pag linggo, Kristiyano ako pag Lunes, follower ako ni Jesus pag Martes, sa loob ng isang linggo, hindi lang pag Sunday. Imagine kung ano ang mangyayari po sa buhay natin. Again, kapag ang mga pangako na binitawan natin, marunong nating tuparin at sundin, may magandang mangyayari sa buhay. But the problem is this, huwag mong sundin yan, contrary, may pangit din pong mangyayari. Ito yung kinuwento ko sa inyo po last Sunday, na merong estudyante ng Bible School, gumawa siya ng covenant kay God, at grabe ang nangyari. Si Bill Bright. Sabi niya, kabataan pa lang siya, nag-commit na siya na sundin ng Diyos. From this day, Lord, we surrender and relinquish all of our past, present, and future rights and material possessions
to you. As an act of the will by faith, we choose to become your bond slaves and do whatever you want us to do. Lord, lahat ng meron ako para sa iyo. Kung ano po ang gusto niyo pong gawin ko, yun po talaga ang gagawin ko. Yun po yung covenant niya sa Lord or commitment niya. Go wherever you want us to go, say whatever you want us to say, no matter what it costs, for the rest of our lives. With your help, we will never again seek the praise or applause of men or material wealth of the world. Parang hirap naman nito, no, commitment niya. Lord, lahat po ng gusto niyong sabihin, regardless kung gaano kahirap, sasabihin ko po. Lord, kahit ano po yung pinagagawa niyo, regardless kung gaano kahirap ito, susundin ko po. At kung ano mang meron ako, lahat, Panginoon, ito ay galing sa iyo. Kabataan, isa lang po yan. Sabi natin lahat, isa. Pero tingnan mo, because of his commitment, siya po yung director, president po talaga, although namatay na, ng Campus Crusade for Christ. Buhay pa rin po ang Campus Crusade for Christ. Ha? Patay na siya, pero buhay ang Campus Crusade for Christ. Nagpalit lang sila ng pangalan na crew na lang po. Kasi mga Crusaders para nakikipag-away ang dating. So crew, 139 million people around the world know Christ because of the impact of His ministry. 139 millions ang nakakilala sa Diyos because of nagsimula na isang tao. At billions of people ang nakarinig. Hindi man nakakilala pero nakarinig ng salita ng ating Panginoon. Imagine ang magagawa ng isang taong nag-commit na sundin yung kanyang ikinumit para sa Panginoon, may malaking mangyayari. Mga kapatid, Nehemiah chapter 10 is about commitment. Kung Nehemiah chapter 9, yung pinag-aralan po natin last time, is about prayer of confession, pinakamahabang prayer. Nehemiah 10 is about commitment. Hindi naman po siguro nagkataon, but yung word na commitment is a 10 letters. One word with 10 letters. Nehemiah chapter 10, commitment. Very powerful yung commitment. Pag tinupad mo ito, may magandang mangyayari. Kapag hindi mo naman tinupad, may pangit na mangyayari. And that is about commitment. Di mo si Maya, nag-commit na agad sa Lord. Ano po? Yan ang committed. Ano po? Wala pang altar call. Ano po? Mahal natin si Maya. Okay? So, paki-picturean niya po ito para hindi tayo mahirapan kasi mahihirapan kang magdesisyon in the future kapag wala kang commitment. Mahihirapan kang magdesisyon. Kung gagawa ka ng commitment kapag may mga problema na, kapag nagkakagulo na, mahihirapan kang magdesisyon. Kaya the challenge for us is this, make a commitment ahead of time to put God first in all areas. Pag hindi mo kinumit, pag hindi ko kinumit ang buhay ko, na unahin ng Diyos sa lahat ng bagay, trouble will come. Mahirapan ako magdesisyon. Kaya ngayon pa lang, hindi pa ba dumarating, sabi ko nga po sa worship team kanina at sa mga ministry team natin, matagal nang naisulat ang salita ng Diyos. At ang ating commitment sa salita ng Diyos, kailangan noon pa man, tinatayuan na natin. Kasi po, pag hindi ho natin embrace ang Word of God, ang dami ngayong ginagawa ng batas ng tao na contrary to the Word of God, na gustong isunod sa lifestyle po nila. Regardless kung ano ang maisabatas ng tao, pag ito contrary to the Word of God, hindi po tayo susunod. Word of God pa rin ang susundin na po natin. Nakakalungkot po sa Amerika daw po, pag worth 1,000, sa conversion sa atin po, pag worth 1,000 pesos, yung ninakaw nyo po, hindi na raw po papansinin. Parang sa 7-Eleven, 1,000, hindi ka na papansinin, wag na. Kasi sabi daw po ng Supreme Court, asikasuhin na lang nila yung malalaking kaso. Kapag in-apply po natin yan sa Pilipinas, baka magsara agad ang mga 7-Eleven, Alphamart, baka wala nang magtinda. Ano yun, gagayahin natin? Ano yun, pababayaan na lang natin pong ganyan, okay na yung mga snatch kapag below 1,000, ano po? Wow! Although ang prophecy po sa Bible, ang mundo pasama ng pasama, ang banal sa pagkapakabanal. Kaya mga kapatid, kahit na sumama ang mundo, sana mas laling bumuti ang buhay natin at pamumuhay. Can I hear amen? Malakas mo ng palakpak, ibigay natin sa Panginoon.
So Nehemiah chapter 1:27, di po ba sabi natin, may mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos pero hindi na satisfied na makinig lang. May mga grupo o mga leaders na mga taong hindi lamang binasa ang salita ng Diyos, bumalik ho sila para unawain ang salita ng Diyos. Inaral nila itong mabuti. At hindi lang po inaral ng mabuti, nagkaroon po sila ng kasunduan at pirmahan sa Nehemiah chapter 9 sa dulong passage. Nagkaroon sila ng pirmahan, covenant, kasunduan, at dahil naunawaan namin ang salita ng Diyos, by the way mga kapatid, mahirapan kang gumawa ng commitment pag hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. Ang hirap pumasok sa isang kasunduan na hindi mo naunawaan. Doon nakakalungkot din po, sa City Hall, kuha ka lang ng marriage license. Hindi na tatanungin kung handa ka ba talagang mag-asawa. Kaya mo bang bumuhay ng pamilya? Wala ho. Kuha ka lang. Buti pa mga doctors, 10 years bago makakuha ng license. Architect, mga 4 to 5 years, mga lawyers. Pero pagdating sa pag-aasawa, Elda nga, wala nang kasalan, okay na yun. Wala na, wag na natin pansinin yan. Pwede naman, parang accepted na yan. Dati nahihiya pa yung mga, pag nagsasama na hindi kasal. Ngayon, parang hindi na nahihiya. Pero pag ganun po, hindi ho tayo papayag. Kaya nga po ako, in-encourage ko po kayo, pwede ko po kayong ikasal ng libre. Basta ayos at tama. Wala tayong previous na marriage, na hindi po talaga ayos. Ino-offer ko po yung sarili ko po. Ayusin natin, lalo na yung mga nagpapadedicate po sa atin, na una pang na-dedicate yung anak kaysa po ikasal sila. Kaya sabi ko nga, kung gusto nyong pagpalaan yung anak nyo, ayusin nyo rin po ang relationship nyo. Huwag ko kayong mag-alala po, maitatama yan, may maiaayos yan. Merong pagkakataon po kasi bago ka nakakilala sa Diyos, nasa wrong relationship ka. Pero yamang andito na tayo, itama na natin ang dapat itama at gawin na natin ang mabuti para sa Diyos. Can I hear amen? So kung may mga cell group po kayo, napasin ko po kasi, meron kasi kung miniministeran again sa Magna Prime every Saturday. Alam niyo po, ang dami ho talaga. Ang relationship nila nabuo sa text, nabuo po sa sa online. Ang dami ko pong nakilala, doon po sila nagkakilala. Buti hindi computer at cellphone ang pinakasalan. Pero marami po hindi pa rin talaga po kasal. So babalikan ko po yan. Again, I will not condemn you, I will not judge you, but we are here to help you. Imagine kung ang anak nyo po nasa ilalim ng covenant ng Panginoon na kasal. Mga kapatid, hindi pwedeng hindi tayo pagpalain ng Diyos. Okay? Kaya nga po, titingnan natin ano yung naging commitment nila. Napasin nyo po sa Nehemiah chapter 1 verse 1, ang unang pumirma si Nehemiah, yung gobernador. Sunod mga Levites, sunod mga priests, puro leaders to. What is the point? Kapag ang leader ang unang nabago, maraming mababago. Kapag yung leader ang unang lumapit sa Panginoon, kapag ang tatay lumapit sa Diyos, maraming pamilyang mababago. Kahit po sa church, I want to be honest with you, and this is my prayer every day, Lord, baguhin niyo po ako. Ayusin niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ang aking kaisipan, tulungan niyo po ang aking kilos na mabago po. Kaya bago ko pa po ito i-share sa inyo, this is the longing of my heart. Lord, anumang mga bagay na nakikita po na dapat ko pong ayusin, ako muna ang ayusin niyo po, ako po ang baguhin ninyo. Walang mababago kasi kapag itinuro natin ang ibang tao. Kaya dito sa Nehemiah, grabe po, walang pilitan. Pagdating nga po sa verse 1 to 27, nakalista po doon. Hindi ko na po babanggitin, yung mga pangalan lang. Nakasulat naman po dyan, pero halos po lahat, mga leaders yan. Pero dahil yung mga leaders ang nabago, nagsunura na po ang iba. Tingnan nyo po pagdating ng verse 28. Ang iba pang mamayan, after na mag-commit, after na magkaroon ng covenant ng mga leaders, ang iba pang mamayan ng Israel, pati mga pari, mga Levita, mga gwardiya ng mga pintuan ng templo, mga awit, mga utusan sa templo, at ang lahat ng nakahiwalay sa mga dayuhang nakatira sa lupain namin para sumunod
sa kautusan ng Diyos. Tingin ko pareho lang. Pag may gumawa ng mali, may gumagawa din ng mali. Pag may nagtapo ng basura dito, sunuran na. Tingnan niyo po yung mga bahay natin at mga kalye natin. Inagaw yung kalye, nag-agawa na po sa kalye. Pero kung yung nag-umpisa, nag-giveaway, may 1 meter o 2 meters man lang, hindi nila sinakop, tingin ko ano po magsasakupan na po Nakakatawa nga po, may nakita ho ako sa FB Karsada po talaga, binakuran na, ginawa po talagang parking lot nila Grabe, no? Grabing kakapalan, ano po? Pambihira, ano po? So yun po yung point natin. Kapag merong sumunod, may ibang susunod. Kapag may sumuway, may iba ring susuway. Kaya we have to choose to commit to obey to the word of God. Tingnan pa natin to Okay? Okay, balikan niya natin to. Maging ang mga asawa nila at ang mga batang nakakaunawa na. Ang mga bata, aware po sila sa pinaggagawa po natin. Susundan po nila tayo. Ay nanumpa kasama ng aming mga pinuno na ano ang panunumpa nila? Na aming tutuparin ang kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng lingkod niyang si Moses. Nanumpa rin na tatanggapin namin ang sumpa ng Diyos kung hindi namin matutupad ang pangakong susundin namin ang lahat ng utos at tuntunin ng Panginoon na aming Diyos. Nakita niyo po, nag-commit sila na susundin ang utos ng Diyos. At nanumpa rin sila na kapag hindi nila sinunod ang utos ng Diyos, tatanggapin namin ang sumpa ng Diyos. There is a blessing in obeying God and there is also a curse when we disobey the word of God. We have to choose. Tanggapin ang pagpapala, bunga ng pagsunod o tanggapin ang sumpa ng hindi pagsunod. Kahit saan tingnan, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kapag sinunod natin ito, ang dami magandang mangyayari. But, subukan din natin, huwag sundin ito. May matindi rin pong itong epekto sa buhay po natin. Hindi totoong walang nawawala kapag hindi ho natin ito binasa at tinupad. Malaki po ang mawawala po sa atin. Kaya, we should commit to obey the Lord. Ang tapang lang kasi ng commitment nila. Kaya nga I believe, seryoso po ito Hindi po ito out of emotion. Marami na po akong kinasal na umiiyak pa. Hiwalay na po sila ngayon. Umiiyak po yun. Patindihan pa ng iyak. Kaya nga pa nagka-counseling po ako, sabi po namin ni Nanay Lena, wag naman pag nag-marriage vow kayo, para naman pang-beauty pageant o Miss Universe, pagandahan ang sasabihin. Hindi nyo naman sinasabi ito sa audience Sinasabi mo yan sa Diyos. I will cherish you. I will love you. Hindi ho ba? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga. Ito yung unang commitment nila. Totoong may revival kapag mayroong pangako ng pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi ka lang po matutuwa na minsan ka lang nakasunod sa Diyos. Ang commitment mo kay God, sana Lord, this is my prayer, this is my commitment. Sana lagi akong makasunod sa iyo. Sana lagi kong maunawaan ang iyong salita para masunod ko. Sana Panginoon, ito yung pangako ko, hindi ako gagawa ng desisyon na labag sa iyo. Sa Thailand po, isinabatas na po ang same-sex marriage. Darating daw po ang pagkakataon, kapag hindi mo sila ikinasal, pwede kaming makulong. May decision, hindi na po baling makulong. Pero hindi po ako tatayo at magkakasal ng same-sex po. That is my commitment. Pastor, pareho namang Christian Sumabit na tayo niyan. Ulitin ko ho, matagal nang gumawa ang Diyos ng standard at tuntunin. Ngayon, ang daming nang ginagawa ng tao para mapasunod yung lifestyle at walang maapektuhan at wala pong hinanakitan. Nakakasakit ang Word of God, pero sa kabutihan natin, subukan mong huwag sundin ang salita ng Diyos. Mas masakit, mas mahirap, mas mabigat.
we love all people. Sa Amerikano, nabalitaan niyo po yon, yung nagpagawa ng cake, pagkatapos kinasuhan, kasi nga po Christian at ayaw nilang gumawa ng cake na walang harina. Hindi po na walang ano na parang same as something din po na ganon. Kaya mga kapatid, grabe talaga. And hindi naman tayo magugulat, mangyayari talaga ito, pero hindi nangangahulugan na pupunta tayo sa ganong bagay. Mga kapatid, doon po dumarating ang pagkakataon, we will follow our government. Pero kapag dumating ang pagkakataon, ang government natin ay merong lalabagin na salita ng Panginoon, kapag hindi na according sa Constitution, na Word of God, it's about time, ano po, hindi ho tayo papayag. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, pinagbawaran silang mag-pray, dumiretso pa rin sila, kahit na lang sila makulong, okay lang. Mga kapatid, ano man ang mangyari, we should follow the Word of God. Ang batas ng Diyos ay inilagay para protektahan ka. Ang batas ng Diyos ay ibinigay, hindi para sirain ang buhay natin. The very Word of God, the rule of God, the standard of God is for our own protection. Can I hear amen? So sana po we should value the Word of God. This is our standard. Alam niyo po, because of that, ang dami po ngayong school sa ibang bansa nahihirapan na kung saan pag-aaralin ang kanilang mga anak. Nahihirapan po talaga, kasi kasama na sa curriculum yung mga gusto po nila talaga, na isaksak at ilagay sa mga tao. Kaya mga magulang, tayo po ang unang teacher ng ating mga anak. Tulungan natin silang makinig, tulungan natin po silang magbasa ng salita ng Diyos. May laban ang batang lumaki sa salita ng Diyos. Hindi lang po pag uminom ka ng bona ba yun, batang may laban. Ang totoong may laban ay ang taong nagmamahal sa salita ng Diyos. So sana magkaroon tayo ng personal commitment. Whatever happens, the Word of God is my standard. The Word of God is my talagang pattern ko sa buhay na susundin po. Kaya sila Nehemiah, tingin ko sumunod naman sila sa salita ng Diyos. Bakit inulit? Kasi yung tagumpay natin ng pagsunod bukas ay hindi nangangahulugan ng tagumpay natin ngayon. Maaring sumusunod ka sa Diyos noon, hindi garantiya na bukas, sumusunod ka pa rin kay God. Kaya lagi, daily ang commitment to obey the Word. Ang dami ko nang nakita, nasa Panginoon na sumusunod, nagtuturo pa ng salita ng Diyos, pero humiwalay sila sa Word of God. Ano po ang naranasan nila? Ano yung klaseng buhay nila? Mas higit pa rin mainam po mga kapatid, daily commitment to read, meditate, and obey the Word of God. Siguro kung mawawala man tayo, kuhanin tayo ng Panginoon. At ito po niyakap natin, panalong-panalo na po tayo. Hindi, ang goal natin is matuwa lamang tayo, basta lang makarinig. Sobrang mahalin natin ang salita ng ating Panginoon. Sabihin natin lahat, I love the Word of God. Pwede po ako maglambing sa inyo kahit isa lang. Pwede po ba, aside from Bible na nandito, pwede po ba bili tayo po ng physical Bible? Ang sarap pa rin po yung naguguhitan mo. Try nyo nga pong guhitan ito. Ang hirap, pwedeng mag-highlights ka, pero napakasarap lang ho kasi. Pag nabasag ito, pag nadukot ito, nasaan na yung Bible mo? Sulatan nyo ang Bible, wag ko kayo mag-alala. Habang nadudumihan ang Bible nyo, lumilinis ang buhay natin. Amen? Habang lumalabo ang mata natin sa pagbabasa ng Bible, lumiliwanag ang vision mo kasi the Word of God is powerful. Can I hear amen? Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Wow, so sana yun ang unang pangako natin. Pangako, commitment, susundin ko ang salita ng Diyos. Hahanapin ko lahat ng paraan para matupad ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito yung pangalawang pangako. Sunod na verse natin, verse 30. Nangako kami na hindi namin papayagang makapag-asawa ang mga anak namin ng mga dayuhang naninirahan sa aming
lupain. Kasi utos ng Panginoon eh. Kahit yung pagpasok pa lang po sa promised land, uy, huwag kayong mag-aasawa ng mga Amalekita, ano po. Basta yung mga puro makita, ano po. So, huwag kayong mag-aasawa ng hindi ka-Israelites. Nung una parang hindi nila maunawaan yon, pero nakita nila yung idea na ang hirap pala kapag yung napangasawa mo, hindi mo kapananampalataya. Ang hirap pala pag yung kasama mo, iba kayo ng set of values and standard. Sobrang struggle ang mangyayari sa buhay po natin. Kaya sinasabi, alam niyo po, nung kabataan po kami, laging ini-insist sa amin, huwag kayong makikipamatok. Nung una hindi ko po maunawaan yon. Parang ang pagkakaintindi ko, huwag kang magpapabatok. Yung pamatok pala, yung sa kawan, yung parehok ganyan, so huwag kang kukuha ng hindi mo kaparehas. Kaya kung mag-aasawa ka, kung pogi, dapat ang piliin mo, maganda. Kung hindi ka gagagandahan, huwag kang pipili ng hindi masyadong kawapuhan. Hindi naman po ganun, ano po? Pero kung parehong pangit, magpasensyahan po tayo. Ang point na sinasabi dito, regardless sa itsura natin or what, ang gusto ni God, mapangasawa natin, Christian. Mga kapatid, mga magulang, kausapin ko po kayo. Huwag kayong papayag ng anak nyo po nililigawan ng mga hindi mananampalataya. Grade 1 pa lang. Nililigawan na. Siyempre, ang rule natin, di naman nakasulat sa Bible, pero sarap daw na tapos muna ng pag-aaral bago magpaligaw. Pero ang sinasabi natin mga kapatid, una, sige, eto muna yung una, mga magulang, huwag kayong papayag na magkaroon kayo ng anak na hindi nakakakilala sa Diyos. Kung 3 o 4 ang anak nyo, ang panalangin natin, Panginoon, hindi po ako papayag ng 3, yung 4 na anak ko ay hindi makakilala sa iyo. Pangalawang panalangin natin, Lord, hindi ako papayag na ang anak ko hindi makapag-aral. Pangatlo, sabihin natin, Lord, hindi ako papayag na ang anak ko ay makapag-asawa ng hindi mananampalataya. Hindi pareho ng pananampalataya. Basahin ko lang yung verse na ito. Huwag kayong makikiisa sa mga hindi mananampalataya sapagkat hindi maaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan, gaya ng liwanag at dilim. Hindi rin sila maaring magsama. Kapag nakapangasawa ka na hindi mananampalataya, hindi mo siya mapipilit mag-church. Ayaw niya nga eh. Kapag nakapangasawa ka na hindi mananampalataya, hindi mo siya mapipilit bumasa ng Bible. Ayaw niya nga ng Bible eh. Mas lalo na pag-aawayan nyo pag gusto mo mag-tithes, ano gagawin mo dyan? Bibigay mo lang sa simbahan kung ano pinagkagawa niyan. Mahirap. Alam nyo po, pinakamahirap na hindi ang pagkasunduan ay ang pananampalataya. Okay lang yun kung saan tayo titira. Wala pang problema yun eh. Pero sobrang major yung pagpili po ng ng mapapangasawa. Hindi isa lang. Parang bigla tayong naging taga Mindanao, ano po? Alam niyo po ba, ito hindi rin applicable sa business. Ang hirap magkaroon ng kapartner na hindi mananampalataya. Hindi naniniwala sa Bible. Ikaw gusto maging tapat, siya gusto mandaya. Hindi kayo magkakasundo. Lahat po nung sinasabi ko pong ito, nakita ko po, totoong totoo. Alam niyo po, hindi lang ito issue ng huwag makisama, masisira po tayo. Kaya number 2 is, ang tunay ni revival, mayroong pangako ng paghiwalay sa pag-ayon sa mundo. Una, kapag ayaw ng Diyos, huwag mong pagpilitan. Kapag hindi ayon sa salita ng Diyos, huwag mo nang i-insist. Mahal namin ang isa't isa. Hindi po eh. Mas maganda yung nagmamahalan kapag tama ang tinutuntungan po natin. We cannot compromise it. Ito naman, meron pangako. Alam niyo po bang idea ng paghiwalay is from the rooted word talaga ng holiness? Anything about holiness, ibinubukod. Yan po talaga ang word ng holy, ibinukod. Itinabi para sa natatanging gawain. Ibinukod ka, pinili ka.
So ang nais ng Panginoon, huwag tayong umayon sa mundo. Hindi ibig sabihin, di na tayo magtatrabaho. Hindi ibig sabihin, di na tayo makikipagkaibigan sa mga non-believers. Sino pa madadala natin sa Panginoon? Sino pa ma-influensyahan natin? Pero ang sinasabi dito, lahat ng gawa na mali ng mundo, tumakbo ka na. Kaya kung meron sa'yo nanliligaw na non-Christian, kahit pogi pa yan, takbo ka na. Meron nag-o-offer sa'yo ng isang bagay na mali, tumakbo ka na. Holiness, personal holiness. Personal holiness. Mahal natin ang bawat isa, pero hindi ako papayag umayon sa takbo ng buhay nila, sistema nila. Mga kapatid, hindi ka pwedeng sumunod sa Diyos nang wala kang hinihiwalayan na mali. We cannot love God at the same time embrace wickedness. Kaya sign of maturity is, hindi mo lang minamahal ang pag-ibig ng Diyos, ang minamahal mo kabanalan. Tingnan niya po kayo saglit sa akin. Meron po ba ditong natatakot gumawa ng masama? Sana nakakaramdam ka pa rin. Yes, nag-i-struggle ka, pero aware ka masama yun. Na kailangan mong labanan, na kailangan nating alisan, na kailangan nating layuan. Ang kasalanan ay kasalanan, gaano man ito kalaki, kaliit, ito ay kasalanan. At hindi natin pwedeng parangalan ng Diyos nang tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. Mga kapatid, magtulungan tayo sa pamilya. Huwag niyong payagan ang anak niyo po na nag-aaral, nanliligaw na at nagpapaligaw. Huwag muna ho, age of 50, payagan niyo na. At sasabihin naman sa iyo ng anak mo, kung kailan pwede ako. Ngayon kayo pumapayag, wag naman po, tama lang po. Sabi ko nga sa inyo, pagka-graduate, pwede na mag-entertain. Kaya nga po anak namin si Lori, 49, payag na ako. Payag na ako magpaligaw, mamligawan po yan, So, mga kapatid, talaga sinasabi ko po, itong pinag-uusapan natin, hindi ito madali. Pero sobrang nakaka-proud, pangarap ng babae na maikasal. Amen? Huwag naman natin biguin. Ang mabigat ganito, nabuntis mo na nga eh. Hindi pa ba papayag magpakasal yan? Nagkaanak ka na nga eh. Baka pag nagpakasal kami, di siya pumayag eh. Nakuha mo na nga lahat eh. Hindi pa kaya siya papayag? May tama ka na lang pag hindi mo pa in-insist po yun. Itama na natin, ayusin na natin. Amen? Parang ayaw nyo nang makinig. Sige, lilipat tayo sa pagpapala. Sa susunod po, puro pagpapala ang pag-uusapan natin. Iiwanan na natin ang kasalanan niyan, na nakakasakit, So una, pag sinabi ng Diyos, sundin natin. Pangako natin, susundin natin. Pangalawa, pag hindi tama, hihiwalayan natin. Lalayo tayo. Iyon po yun. Huwag na nating i-insist, huwag na nating gawa ng paraan. Sobrang liwanag. Sa una masasaktan ka, sa una mahihirapan ka, pero kapag nasanay kang gumawa ng kabanalan, magiging normal na lang po yan. So, yung dating mahirap, madali na lang po. Parang even sa pagkakaloob, pag ikaw hindi naturuan mula pagkabata sa pagkakaloob, pag naedad ka na at magkakaloob, manghihinayang ka na, akala mo lahat para sa iyon, pero hindi mo alam ito ay para sa Panginoon. Amen? There will be a separation for those who follow Jesus. Malakas sa palakpak, ipagkaloob natin sa Panginoon. Okay? Naku, mahaba-haba po ito, pero sundan nyo na lang po ako. Pagkatapos nilang sumunod sa salita ng Diyos, commitment sa holiness, nahihiwalayan nila ang mga bagay na walang kabanalan, nangako rin kami na hindi kami bibili kung ipagbibili ng mga dayuhan ang trigo nila o kahit anong ipinagbibili sa araw ng pamamahinga o sa ibang banal na araw at tuwing ika-7 taon, hindi kami magtatanim sa aming lupain at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Parang gusto natin yung huli.
hindi na namin sisingilin ang may utang sa amin. Okay? Talagang sigad, ano po? So ang point nito is this, ang tunay na revival, merong pangako ng pamamahinga para sa Panginoon. Huwag kang papayag. Trabaho tayo ng trabaho na hindi tayo nagpopos at sumasamba sa Panginoon. Tuwang-tuwa po ako sa mga masisipag, pero hindi po naman tayo matutuwa na hindi tayo nagpopos para magpasalamat sa Diyos. And that is the issue of pamamahinga. O sa iba nila, Sabat. Yung iba ang Sabatya, pag linggo, ano po, talaga naglalaba, ano po, yung araw ng linggo, oras to ng paglalaba ko. Mga kapatid, ang idea ng pamamahinga, hindi tayo dinesign ng Diyos na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. There is a beauty, ano po, pag nagre-reflect tayo, sabi, I don't know kung si Albert Einstein pa nagsabi nito, yung idea na a life without examination is not worth living. A life not worth living. Oo nga, natin mo sa pamahinga na ito, nakakapag-isip tayo. Although sila po, Sabado, pero mula nung si Jesus Christ na buhay po, nung araw ng linggo, na unang araw, yun na po yung nagsasama-sama tayo. Pero ayoko rin naman pong maging super nakatali lang tayo. Kung ang day off mo is ganito, sana makasimba ka pa din o wala ka dito, kung saan lugar na malapit, magsimba ka pa din. Kaya nakakatuwa, may simbahan sa sobrang hindi na nila kayang i-accommodate ang araw ng Sunday, umaatras nila ng Saturday, ng Friday. Basta ang point ko po dito, as much as possible, kung kaya natin talagang i-commit, basta mag-pray ka, Lord, kung magkakatrabaho po ako, Lord, tulungan niyo po ako na ang Sunday talagang gusto kong maupo, magpuri, magpasalamat, mag-reflect. Gusto ko po ito yung araw ko po sa iyo. Ito po yung day of the Lord. Ito yung araw na itinalaga ko para sa iyo, Panginoon. Kung paanong 6 na araw ka nagtrabaho, yung ika-7, Panginoon, ikukumit ko. Can you commit? Ano po, naku, ilang Sundays na ba tayo ngayon? Ang isang taon, 52 Sundays. Ilan sa atin po ang wala pang absent? Ano po? Ilan sa atin ang 52 Sundays ay dito ka natutulog at bumabawi ng pahinga. O, wag naman pong ganon. Ano po? So mga kapatid, the point is this. Meron ka bang time to reflect, to worship, to honor God? Mabuti para sa iyo to. Hindi ka magiging productive without Sabbath. Hindi ka magiging productive without worship. Hindi aangat ang buhay natin kung walang Diyos. Kasi time will come. Hindi pwedeng wala kang struggle. Hindi pwedeng kang walang problema. Hindi pwedeng hindi ka naguguluhan. Kaya nga po, pag namamahinga tayo, ang sarap-sarap po. Pamamahinga pero worship po ang idea niyan. Time to reflect the beauty of God, yung kabutihan niya. Ang sarap-sarap lamang po. Malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. So ito yung pangatlong bagay. Itlong bagay na i-commit natin, huwag lang puro trabaho. Kailangan maglaan tayo ng oras para sumamba sa Panginoon. Na-appreciate ko po ang buong mag-asawa, buong pamilya na nagwa-worship sa ating Panginoon. Nakita ko yung mga taga-Praise Church, may kawayan, sila Ate Baby, ano po, kasama ang kanyang asawa. Ang sarap po ng ganong bagay, ano po. So, tingnan natin to. Nangako pa kami, natutuparin namin ang utos na magbibigay kami bawat taon. So, di mo po, yung pagbibigay nito, pledge po ito eh. Ano po? Pledge po na yearly, meron silang ginagawa, magbibigay kami bawat taon na 4 na gramong pilak para sa gawain ng templo ng Diyos. Nakalaan ito para sa tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, sa mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon na inihahandog araw-araw sa mga handog para sa araw ng pamahinga. Okay? Para sa pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista, maging iba pang mga banal na handog tulad ng handog sa paglilinis na inihahandog upang matubos ang mga mamayan ng Israel sa kanilang mga kasalanan. Ginagamit din ang perang ito sa iba pang mga pangangailangan sa templo na aming Diyos. Okay? Nagpalabunutan kaming lahat, pati ang mga pari namin at mga Levita para malaman kung kailan magdadala ng panggatong ang bawat pamilya. Sa bawat taon na para gamitin sa mga handog sa altar ng Panginoon, aming Diyos ayon sa nasusulat sa kautusan.
Nangako rin kami na dadalhin namin ang bawat taon sa templo ng Panginoon. I believe ito yung first fruit na inaano po natin, tinapractice. Ang unang ani ng aming bukirin at ang unang bunga ng aming mga tanim, dadalhin din namin sa mga pari na naglilingkod sa templo na aming Diyos, ang aming panganay na anak na lalaki, pati ang unang anak ng aming mga baka, tupa at mga kambing ayon sa nasusulat sa kautusan. Okay? Daming verse nito, no? Nangako pa kami na dadalhin namin sa mga pari ang pinakamagandang klase. Sabi nga natin, pinakamagandang klase. Okay? And then na aming harina at yung pang mga handog bilang pagkaparangal sa Panginoon para ilagay sa bodega ng templo ng Diyos. Dadalhin din namin ang pinakamabuti. Sabi natin lahat, pinakamabuti. Pinakamabuti namin prutas at ang bagong katas ng ubas, ng olibo, dadalhin din namin sa mga Levita ang ikapu ng aming mga ani. Dahil sila ang nangongolekta ng aming mga ikapu sa lahat ng baryo na may mga sakahan kapag mangongolekta na ikapu ang mga Levita. Okay? Fast forward na tayo. Kaya nangako kami na hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Kapag hindi tayo nagbibigay ng tax natin, bagsak ang gobyerno. Ang tax o mga taxes natin ang bumubuhay sa proyekto ng gobyerno. Gayon din naman ang ating mga kaloob sa Panginoon ang bumubuhay sa gawain ng Diyos. Number 4, merong tunay na revival kapag merong pangako ng pagsuporta sa gawain para sa Panginoon. Again, yung isa na binanggit, may mga giving talaga na ganito, giving na yearly. Yung first fruit natin, di po ba, yearly natin ginagawa yon. Pero meron din daw palang boring giving. Yung hindi masyadong exciting, pero parang yung needs, ng mga tao, may inaabutan ka, may binibigyan ka, parang sobrang normal, kasama po yon sa pagtutulungan. Pero may kasamang tithes na regularly natin ginagawa, either weekly or kinsenas katapusan. Pero grabe, nakakapagtaka lang, meron din tinatawag daw po na quality giving. Oo nga, no? Hindi naman necessarily sacrifice, kundi alam mong best na kaloob mo ito para sa Panginoon. So mga kapatid, itong huling commitment nila, ito yung I believe, isa sa exciting part. It takes maturity to give what is for the Lord. Kasi marami rin po talaga akong nakikita, medyo nahihirapan sila sa area nito. Katutuklas natin na maayos yung ating pananalapi, kasama po ito po talaga sa tinatawag nating allocation, sa mga bagay na tinatanggap natin sa Panginoon. May mga pambayad ng bills, may pang tithes or charity. Pag nuturo ko po ito sa mga non-believers, pag tumanggap ka, is last charity sa mga balo o sa mga orphanage. Kasi talagang gusto ni God, yung ibinibigay sa atin, magbigay ka din sa iba. So tayo naman sa church, po. Pero again, kasama po dyan yung, sana may ipon din po kayo about investment. Lakad sa pamilya, emergency. Hindi sa lahat ng panahon, okay tayo, pa nagkasakit, meron tsak tayong mabubunot. Again, ang the word dyan is allocation. Pero dito po, napakaganda. At sobra kong gustong i-honor at gusto kong pasalamatan. Kayo po na walang sawang nagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Na dahil sa pagkakaloob nyo sa Panginoon, may mga taong naliligtas. May mga pamilyang nababago. Merong mga kabataang nagkakaroon ng pangarap. At merong community na naaayos at nagkakaroon ng pag-asa na mabuhay ng maayos kasi hindi ka naging maramot. Mga kapatid, maaring hindi man ngayon pangarapin natin, I want to become a supporter of God's kingdom. Can I hear amen? At huwag din tayong mangangarap, mananalangin na yumaman, na wala tayong balak tumulong, na wala tayong balak magbigay. Kaya nga ang pangarap ko po, sana sa lahat ng kakandidato, sana payamanin sila ng Diyos para hindi na sila matempa na kuhanin ang pera ng bayan at magamit na talaga sa paglilingkod. Mga kapatid, ang panalangin ko, pagkatiwalaan ka ng Diyos, ng yaman ng langit, upang ang mga tao di sa lupa
ay magpasalamat sa Diyos kapag yung natulungan. Do you agree? Mas masaya pa rin po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen ho ba tayo doon? Imagine si Jesus Christ na ang nagsabi po nito, that the Lord, binebless niya talagang higit ang tunay po na nagkakaloob. Sige nga, Lori, anak, as I wrap up this message po, tingnan lang natin. Thank you, Jesus. Thank you, God. Ano yung una natin? Let us have commitment. I will obey the Lord no matter what. This is my standard. Not your emotion, not the opinion of people, not the rule of the world, but the very Word of God. Lord, sana makasunod kami sa iyo. Sana yung nahuhukay naming salita mo, matupad talaga namin. Masalita ni God, minsan one word lang, pwede magpabago. Go, forward, advance, give, forgive, reconcile, listen. One word of God can change the trajectory of your life. Accept. Sana marunong kang tumakbo at lumayo sa mga bagay na hindi para sa Diyos. Kung meron po ako mga tatay dito na dating hindi ka na umiinom, pagkatapos inaaya ka pa rin ng barkada mo, huwag ka nang pupunta sa mga lugar na pwede ka pang ayain para hindi ka na mahirapan. Kapag alam mong may madadaanan ka na andyan na naman, alam mo namang matetem ka, takbo ka na. Takbo ka na, okay? And then sabi nga natin, number 3, sobrang igalang natin ang araw ng pamahingan, yung worship. Basta ganito lang, make a commitment, hindi ko kayang mabuhay nang hindi sumasamba sa Diyos. Nakaka-stress ang buhay. Very stressful itong mundo natin. Ang dami nagkakakos ng anxiety at kahit yung mga taong akala mo ang ganda ng buhay, na-anxious pa rin sila. Walang tao na hindi nakikilaban sa problema. Marami rito, pagod ka na sa maraming bagay. Rest in the presence of God. Just receive His very word of encouragement. Gusto ko niyang palakasin. Gusto ko niyang itayo. Gusto ko niyang tunay na i-empower. And then, kapag pinagpala naman tayo ni God, do not forget to give, to bless, to help, to serve. Make a commitment ahead of time to put God first in all areas. Pag inuna natin ang Diyos, talagang, I want to quote it, hindi akin ito, kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka niya iuhuli. Kapag natutunan mong magbigay para sa Diyos, hindi mo mapipigilan ng Diyos na magbigay sa iyo. Kapag natutunan mong tumulong, walang makakahadlang. Ang kaharian at ang langit ay susuporta sa mga ginagawa mo. Tingnan nyo nga po, dahil sumusunod ko sa Diyos, yung mga dati mong pangarap, eto na, isa ng katuparan. Yung mga dating iniisip mo pa lang, ngayon, nararanasan mo na. Share ko nga ho ng konti lang. Psalm 34:18. Pwede nyo po bang i-meditate yan? Psalms 34:18. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who take refuge in Him. Wala po ito sa screen natin. Psalms 34:18. May iba nga, oh, taste and see that the Lord is good. Kinuwento ko po kila Pastor Elena, nasa Batangas po kami kahapon. Sabi ko, Mami, tingnan mo yung passage nito. Nakalagay, taste and see. Ba't hindi dapat, oh, see and taste? Hindi ba nakikita mo muna bago mo muna matikman? Kaya nga, uy, may masarap na halo-halo doon. Tara, tikman natin. May masarap na gotohan doon. Tikman natin. Bakit sinabi ni God, oh, taste and see? Tikman mo muna, makikita mo. Yun po ang salita ng Diyos. Gawin mo muna, makikita mo. I-apply mo muna, makikita mo.
Totoo ang salita ng Diyos. Paano natin maruranasan yan? Gawin mo, makikita mo. Pag sinabi ni God, pagpapalain ka, sundin mo muna ang kanyang utos, makikita mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Makikita mo kapag inuna mo ang Diyos. Pag ginawa mong unahin ang Diyos, makikita mo paano kanya unahin. Baligtad. Pag hinintay mo, mangyari mo na ang lahat ng bagay, wala kang makikita. Halimbawa, nakita mo ngayon, may wrong relationship ka. Nag-decide ka, Lord, iiwanan ko ang wrong relationship na ito. O makikita mo, paano kapag palain ng Diyos, yung mga humihiwalay sa kasalanan, yung mga lumalayo sa mga kamalian, makikita mo, mas pinagpapala pa rin ng Diyos yung sumusunod sa Panginoon. Amen? O again mahirap sumunod. Hindi madali. Pero may akibat na pagpapala yan. Yung mga madali at masarap ngayon, sa susunod, iiyak ka. Mahihirapan ka. Pwede ba tayong tumayo lahat? Thank you, Jesus. Ano kaya mangyayari sa pamilya mo kapag yung pamilya mo nag-commit, sumunod sa Diyos? Ito pong apat na ito, tingnan natin, no? Ano mangyayari sa pamilya mo kapag ang pamilya mo nangako na susunod kami sa Diyos? Ano kaya mangyayari sa pamilya mo, sa buhay mo, kung yung pamilya natin, mga anak, layo tayo sa mga bagay na hindi nais ng Panginoon, alis tayo dyan, ha? Mga anak, mag-worship tayo pag Sunday. Araw-araw. Mga anak, do not neglect the house of the Lord. Sa Book of Haggai, bakit nagtatrabaho sila, nauwi raw sa wala? Bakit ang sipag naman nila? Bakit kapos pa rin sila? Sa Book of Haggai nating mababasa, kasi pinaganda nyo yung bahay nyo, pinabayaan nyo ang gawain ng Panginoon. Alam nyo po mga kapatid, hindi ka talo kapag inuna natin ang mga bagay para sa Panginoon. Make a decision in advance to follow God in every areas of your life. I want you to imagine your personal life. What will happen to you kapag yung pangako mo sa Diyos, tinupad mo? Sa mga mag-asawang narito ngayon, what if, ano magiging bukas ng pamilya nyo kung natutunan natin na sundin at tumayo sa salita ng Panginoon? Age 17 years old po ako nung makakilala sa Panginoon. 51 years old na po ako. 17. Humihiling ako sa Diyos. Lord, pwede po ba? 17 pa? Kaya lang 100 na ako noon. Baka puro ugat na ako. Sige Lord, kahit 17 na lang. Para po, gusto ko naman maranasan yung golden wedding. Ano po? I am 51 years old. Kung 34 ako, 85. Ano? May tatay kasi is 93. Lahat ng hihilingin kong taon sa Diyos, hindi ko makitang pwede kong humiling ng taon sa Diyos na hindi ako sumusunod sa Kanya. Hindi ko makitang mag-a-add ako ng years sa Lord na hindi ko makitang ayaw kong sumunod. Lord, bigyan mo nga ako ng 5 taon na hindi sumusunod sa iyo. Bigyan mo nga ako, Lord, na kahit 2 linggo lang na hindi sumusunod sa iyo. Anumang taon at araw, mga buwan na ipagkatiwala sa akin ni God, mga kapatid, my commitment, my pledge and my vow is to obey the Lord. At kung darating ang pagkakataon, hindi na ako susunod, Lord, kuhanin mo na lang ako. For the past 34 years of my life, mula nung makakilala ako sa Lord, ang pinagsisihan ko lang naman yung hindi ako sumunod sa Lord eh. Ang pinagsisihan ko lang naman yung tipong nag-backslide tayo sa Lord eh. Pero wala akong makitang pangit at masama na ginawa ng Diyos.
ang lahat ay mabuti sa taong sumusunod sa Diyos. Ang lahat ay para sa ating kabubuti. Regardless the problems, the trials, the challenges, all things work together for good. To those who love God. Pwede natin sabihin, to those who obey God. To those who embrace God, even in the midst of trials. Let me quote, sinabi din Dr. Lester, masdan mo yung mga taong sumusunod sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos. Last Sunday of September, revival, part 4 na tayo. Sa next Sunday, the God of the city, paano tayo mabubuhay sa lugar na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Pwede bang i-commit natin sa Panginoon yung buhay natin? Let me ask our praise and worship. Come on. Awit na po natin, awit natin yung shout to the Lord. Pagkatapos yung huli nating inawit sa Panginoon, kasi hindi ko ma-imagine na kaya nating sundin ito nang malayo tayo sa Diyos. Hindi ko masusunod ang salita ng Diyos kung malayo ako sa Kanya. Hindi ko mahihiwalayan ang kasalanan kung hindi ako malapit sa Kanya. Hindi ko magagawang i-honor to worship God nang malayo ako sa Kanya. Hindi ko kaya magbigay, tumulong, maglingkod nang malayo sa Kanya. Mga kapatid, kahit inilalayo ka ng kaaway, kahit yung battle natin sa kaisipan, ang daming umaatake, remain steadfast. Tumayo ka sa salita ng Panginoon. Amen? So, I will challenge you po, as we sing, shout to the Lord, isigaw talaga natin ang pagpupuri natin sa Panginoon at hayaan natin na hawakan tayo ng Diyos, tulungan tayo ng Diyos. Holy Spirit, help us to obey you. Lord God, help us to fulfill our vows, our commitment. Thank you so much, oh God. You deserve the glory. You deserve all the praises. Come on, church. Hallelujah. Let us worship Jesus. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Lord, mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. Lord, I sing for joy.
the power of your love. Bago ko po kayo ipag-pray, apat ho ito. Ano yung gusto mong ipangako sa Diyos? Pwede po ba kung katabi nyo po ang ka-life group nyo or pamilya nyo po, asawa nyo, kapatid mo, pwede po ba make a commitment sa oras na ito? Alin dyan yung gusto natin? Though siyempre kailangan lahat. Pero ano muna yung isang bagay na gusto mong i-commit sa Panginoon? Sabi nila ang pangako daw, napapako. But with God's help and the power of the Holy Spirit, it is God who will help you na matupad po yan. Sige nga po, can you pray po ang inyong pamilya, mahal sa buhay? O ikaw mismo gawa ka ng commitment sa Panginoon? Kasi totoo, mahirap eh. Pag gumawa ka ng commitment, mapipilitan ka na tuparin ito. Pero again, it is God who will give you the power, hallelujah, and desire na matupad ang kanyang mga salita. Come on, just pray po. If nililid ka ngayon na sobrang seryosohin, balikan ang devotional life mo, so be it. Come on. Or baka may pinahihiwalayan, pinalalayuan sa iyo ang Diyos, pinatitigil. Anak, stop it. Stop it. Sige po, can you pray to God? Make a commitment, make a pledge, make a vow. Meron po ba dito na talagang gusto mo i-commit? Lord, hindi pwedeng hindi ako nagwo-worship sa iyo. I commit to rest, to pause, to listen as I worship you. Imagine mo, lahat ng ipinagagawa niyang ito, para din ito sa iyong kabutihan. Sino rito, faithfully, you want to give your tithes or you want to help people? Come on, just do it. Iba pa rin yung blessing na dumadaloy kaysa hino-hoard or sa atin lang. Come on, there is a joy in giving. There is a victory, breakthrough as we follow the instruction and commandments of the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Pwede po bang house light, please? Saglit lang po as I pray. Pwede po bang yung mga nasa itaas natin, taas nyo po ang dalawang kamay nyo po. Lahat ng mga kapatiran natin nandun nasa itaas. Father God, in Jesus' mighty name, Panginoon, bigyan nyo po sila ng kapangyarihan at lakas upang magawa ang inyong kalooban. Magkakaroon sila ng matinding kauhawan na sundin ang iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Pakitaas nga po ang kamay ng nasa side po nito. Sige nga po, kayo pong nasa side nito, Father God, kung meron man pong pinaiiwanan kayo and they want to commit themselves to personal holiness, I speak holiness upon your life in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Mamahalin mo ang kabanalan, lalayuan mo ang kasalanan in Jesus' mighty name, at masdan mo kung gaano kaganda at kaiba ang buhay na niyayakap natin ang kabanalan at ang katuwiran ng Diyos. In Jesus' mighty name, receive the blessing sa mga bagay na iiwan natin para kay Jesus. God bless you. Ito pong nasa gitna natin, taas niyo po ang dalawang kamay niyo po. Father God, in the name of Jesus, ikukumit nila ang buhay nila to worship you. To worship you. Ikukumit nila ang buhay nila to pause, reflect, at alalahanin ang lahat ng kabutihan na ginawa mo. Kung may na-overwhelm dito sa napakaraming task na kailangan gawin,
ipapakita sa iyo ni God, bago mo patapusin yan, napakarami mo nang na-accomplish, napakarami nang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. All you have to do is to honor God, to worship Him, and the rest will follow. The Lord will give you enough strength. The Lord will give you. The Lord will sustain you. Oh, hallelujah. The Lord will bless you uncommon strength and favor. God bless you. Dito nga po sa right side ko po, taas nyo po ang dalawang kamay niyo. Habang tayo nakapikit, alam ko nilalakaran mo na ito, pero sinasabi ng Lord sa iyo, anak, huwag kang tumigil. Huwag kang hihinto. Hindi kailanman nawawalan ng kabuluhan ang mga bagay na ibinibigay, ginagawa mo, at makikita mo at the end of the day, mas maganda, mas mapalad pa rin yung ikaw yung tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. I pray that the Lord will use you to become a great blessings to many. Nahayaan natin sikat talaga yung mataas na maraming tao magpupuri sa Panginoon. May the Lord bless you and keep you. Ang mga bagay na ginagawa mo at ibinibigay mo ay gagayahin ng iyong mga anak. Pagpapalain ng Diyos sa iyong salinlahi. May the Lord bless you, hallelujah, and may the Lord embrace you with His love, hallelujah. For the last time, taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Lord, we are making a commitment. Una po ang inyong lingkod. Tulungan niyo po ako na huwag mapabayaan ang aking devotional life, gayon din ang aking mga kapatid. Tulungan niyo po ako na lagi maging aware ano ang kasalanan, ano ang kabanalan. Tulungan mo po ako, O Diyos, hallelujah, at ang aking pamilya at ang Praise Church, O God, na patuloy, Panginoon, grabe Lord, na huwag pabayaan ang pagsamba. Panginoon, this is our commitment that we will not neglect the house of the Lord. We will not neglect the house of the Lord. We will continue to win souls and make disciples and expand your kingdom with righteousness, with holiness. Salamat. As we depart from this place, receive the strength from the Lord, the wisdom from the Lord, the anointing from the Lord. In Jesus' name, amen at amen. Malakas na palakpak ibigay natin sa Lord. O bago naman tayo maupo, sabihin natin, God bless your commitment. God bless you. Thank you, Jesus.